Mahigit ₱1 bilyon ang tinapyas ng komite sa Kamara sa panukalang budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Sa kabila nito, nanindigan ang bise na kaya nilang magtrabaho, may budget man o wala. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Formal nang tinapyasan ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Halos 1.3 billion pesos ang binawas ng komite sa orihinal na budget na hinihingi sana ng opisina ni Vice President Sara Duterte para sa susunod na taon. Mula sa higit 2 billion pesos, mahigit 733 million pesos na lang ang itinira ng komite sa budget ng OVP. Ayon kay Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, nagdesisyon silang ibigay na lang ang ibinawas na pondo sa social programs ng ibang ahensya. Kabilang dyan ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD at Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng DOH. Napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. Bakit merong sariling medical assistance program, meron naman tayong MAIFIP sa DOH. Bakit merong sariling burial assistance, meron naman tayong AICS sa DSWD. Sinita rin ng mga mambabatas ang mababang utilization o paggastos ng OVP sa pondo para sa social programs nito. Ito raw ang isa pang rason kaya nagdesisyon silang i-transfer na lang sa ibang ahensya ang pondo. Ang sabi namin is, why don't we just transfer the funds for financial assistance to the national government agencies na subok na. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong. Kabilang sa apektado ng budget cut ang operating expenses ng OVP sa susunod na taon, gaya ng pondo para sa supplies, ayuda, pambayad sa utilities at renta sa 10 satellite at 2 extension offices ng BICE. Minabuti po naming balik po siya sa levels ng 2022 na kung saan ang Vice President natin noon only maintained a single office. Bahala na po sila doon. Kung magka-cancel po ba sila ng contracts, kung sila po ba ay magte-take in ng donations, that is completely up to them how they will implement or execute the budget. Unang lumutang ang mungkahing tapyasan ng budget ng OVP matapos hindi siputin ni VP Sara at ng mga opisyal ng kanyang tanggapan ang ikalawang hearing noong Martes. Pero dahil pagdedebatihan pa sa plenaryo ang budget, pwede pa rin itong iapila at mabago. Malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po 2 tao. And of course, after the budget is approved, alam naman po natin, ang budget execution is solely by the executive. Ano man ang kahinatnan ng pondo ng OVP, una nang nanindigan si VP Sara na tuloy pa rin ang trabaho nila kahit magkano ang makuha nila. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.